Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome pong muli sa ating programang ating pag-aralan. Ang ating pag-aralan po ay isang online Bible study sa Tagalog na gamit ang Amazing Facts Study Guide. Dito po ay matatalakay ang mga karaniwang tanong natin sa buhay at ang sagot po ay makikita sa mga teksto sa Bible. Ako po si Lorraine at ang makakasama ko po sa ating pag-aaral ay si Pastor Roel Payo Jr. Ibibigay ko na po ang panahon kay Pastor para sa kanyang pagbati. Hello po mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan at mga taga-subaybay, subscribers po namin dito po sa ating pong programa, ating pag-aralan. Welcome po kayo sa ating pong part 2 ng ating pong lesson number 11. At alam ko po ay meron pong mga hanging questions or mga nais po nating matalakay pa sa part 2 po na ito na akin pong ipinangako nung tayo po ay nag-part 1, mga minamahal mga kapatid. I hope and I pray kayo po nasa mabuting kalagayan. And once again, welcome sa ating pong pag-aaral sa mga sandaling ito. Salamat po, Pastor. Bago po tayo magsimula sa ating pag-aaral, ay manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataon na ibinigay nyo sa amin upang pag-aralan ng inyong salita. Muli po ay hinihingi namin ang inyong presensya na samahan kami sa aming pag-aaral. Naway lahat po ng aming sasabihin ay magmula sa inyo. Linisin niyo po ang aming puso't isipan nang sa gayon ay maintindihan at magamit namin ang lahat ng aming matututunan sa aming pag-aaral at mai-apply namin ito sa aming mga buhay. Inilalapit po namin sa inyo ang aming mga challenges at mga problema na aming pinagdadaanan. Kayo po ang nakakaalam kung ano ang mga ito. Sinusurrender po namin ito sa inyong paanan. Fill us, Lord, with your spirit and guide us sa aming pong mga desisyon at mga plano sa buhay. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang at pagkakamali. Ito po ang aming hiling sa inyong pangalan. Amen. Magbibigay po muna ako ng buod sa natalakay natin ng part 1 sa lesson 11 na may pamagat na ang dyablo ba ang namamahala sa impyerno? Natalakay po natin na wala pa pong pinarurusahan sa impyerno ngayon dahil base po sa nauna nating pag-aaral, ang mga namatay po ay natutulog lamang sa kanilang mga libingan at mapupunta lamang ang mga makasalanan sa impyerno pagkatapos ng 1,000 years after na bumalik ang ating Panginoong Hesukristo sa pangalawang pagkakataon. Ito po ay mapapag-aralan natin sa mga susunod na lessons. Ang makasalanan na namatay ay mamamatay muli dahil sa malakas na apoy na tinatawag na second death. Balikan niyo po ang mga nakaraan nating pag-aaral para po sa mas kumpletong pagtatalakay tungkol sa paksang ito. At abangan nyo rin po ang mga darating pang leksyon para naman may paliwanag ang millennium o 1,000 years na aking nabanggit. Sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral, para sa ikasyam na tanong, mamamatay ba ang apoy sa impyerno sa kalaunan, Pastor? Tulad po mga minamahal na mga kapatid, nung akin pong nabanggit sa inyo po nung nakaraan po nating pag-aaral. So mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, kung inyo pong naalala ng ating pong part 1 natin pong lesson po na ito, ay hindi po eternity na ang hellfire o yung dagat-dagat ng apoy po ay magdiningas. God would be a God of violence or God would be a God of not love if magpapatuloy pong lumalangoy sa dagat-dagat ng apoy po ang mga makasalanan or even Satan himself. But ang meaning po ng mga minamahal na mga kapatid ay they will be remembered no more. From eternity to eternity, hindi na po maaalala ang kasalanan or yung mga taong nasunog po sa pagkakasala. So, kung hellfire mga kapatid, ito po ay hindi po ito eternity. Okay po? But one thing is for sure, ang eternity po ay spend ng mga naligtas doon po sa langit na bayan na masaya mga kapatid. The Bible told us in Isaiah chapter 47 verse 14. Ito pong binabanggit mga kapatid. Isaiah 47 verse 14. Sila'y parang dayaming masusunog kahit ang sarili nila ay hindi maililigtas sa init ng apoy. Sapagkat ito'y hindi karaniwang init na pampaalis ng ginaw. Alam niyo po, dito po sa Pilipinas and even worldwide, tayo po nakakaranas po ngayon ng heat wave. Talaga naman pong ang dami pong nagkaka-heat stroke po sa mga sandaling ito mga kapatid or even ang mga paaralan ay nagsususpende po ng kanila pong klase gawa po ng mainit
or talagang hindi po kanais-nais po yung klima po ngayon. How much more in heaven or so sa eternity mga kapatid, yun tinatawag after 1,000 years. Yun pong hellfire na hinanda ng Panginoon again para sa mga for Satan and his angels, sa mga masama mga kapatid. It is not designed to humanity because Christ died for humanity. So magiging nonsense po or magiging useless ang kamatayan ng Panginoong Diyos kung talagang inihanda niya ang apoy para sa mga makasalanan. However, if you remember the first part of our study, na bakit po ang tao ay masusunod po sa pagkakasala, it's simply because they embrace sin and they keep on rejecting Christ, mga kapatid. And sabi po dito sa Revelation 21 verse 1 to 4, sabi po na ito po yung pangako mga kapatid. Ito po yung heaven renewed. Sabi po ng John the Revelator, I saw a new heaven and new earth, and God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. So mga minamahal na mga kapatid, at itong tandaan, hellfire will not keep on burning into eternity. It will end, mga kapatid. Tandaan po natin, it will really end. Of course, I told you in the part 1 na Satan will be the last to be consumed because he is the instigator of sin, mga kapatid, mga kaibigan. So yes, the Bible specifically teaches that the hellfire will go out, that there will not be left. Yung nga po yung tinatawag na ashes na lang po ang matitira. And even yun po yung sabi po sa Isaiah na aapakan po natin po mga paa. It simply means mga kapatid, sin will be remembered no more. Even those who are consumed by the fire, sila po hindi na po maalala mga kapatid. So meron pong logic po dito. No? Sabi po dito, if God tortured his enemy in a fiery horror chamber throughout eternity, he would be more vicious and heartless God. Okay? Hindi po Diyos ang atin pong Diyos ng torture. Okay? Hindi po siya ganun po mga kapatid. He is a God of love. Okay? And I told you in the part 1, hellfire is also God's design of love. Again, it is not His plan, purpose, but to end sin because He is a God of love. Kailangan pong matupad at mangyari po yung hellfire mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ikasampung tanong, ano ang matitira kapag namatay ang apoy sa impyerno? Pastor? Yan po, napakaganda pong tanong mga kapatid. Ano po bang matitira? Okay? Kung niyo po napakinggan yung basa po natin po sa Revelation 21 verse 1 to 4, and God will wipe away every tears. Meron pong isang implication yon na sapagkat after 1,000 years, bubuhay ng Panginoon yung mga hindi naligtas or yung mga makasalanan. And those who are saved in the kingdom of heaven, mga kapatid, they are watching ang kanila pong mamahal sa buhay na hindi naligtas. And for the last time, they cried, mga kapatid. But that wiping away of tears na gagawin po ng Panginoon, ibig sabihin po nun, the remembrance of those who are not saved will be no more, mga kapatid. Ang sabi nga po dito mga kapatid sa Malakias, ito po, dinefine po ng atin pong propeta Malakias sa Malakay chapter 4 verse 1 and verse 3. Ito pang binabanggit mga kapatid. Darating ang araw na gaya ng isang nagbabagang horno, tutupukin ang mga palalo at masasama gaya ng dayami at walang matitira sa kanila, sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Sa araw na ako'y kumilos, magtagumpay kayo laban sa masama at sila'y tatapakan ninyo na parang alabok. Mga kapatid, yes, when the hellfire is done, after 1,000 years of vacation ng mga naligtas, again, ito po yung sequence po mga kapatid. There will be second coming. Okay? I hope you are following. There will be second coming. And then after that second coming po natin pong tagapagligtas na si Jesus, He will take His children home. Sila po yung magbabakasyon sa langit ng 1,000 years, mga kapatid. But those 1,000 years on the other side, ay meron pong nakulong po dito po sa ating pong planeta, which is Satan.
And yun pong mga hindi naligtas or nabuhay, when the second coming comes, mga kapatid natin ng Panginoong Jesus, they will be resurrected. Okay? However, after na po ng 1,000 years, which is sila po'y bubuhayin upang sila po'y tumanggap po ng kanila pong kaparusahan. Kaya illogical po yung mga napapakinggan po ninyo. Even I myself, meron po nagsabi sa akin, Pastor, yun naman pala meron palang second resurrection. Okay lang kahit hindi ako masama sa first resurrection. Doon na lang ako sa second resurrection. Mga kapatid, the Bible told us the second resurrection belongs for those who are not saved. And when they are resurrected, mga minamahal na mga kapatid, after 1,000 years, sila rin po ay susunugin. At sabi po ng Bible, sila po ay magiging alabok na lang po, naapakan po ng mga naligtas. Now, I believe, according po sa mga ilang commentary, hindi po ito literal na alabok mga kapatid na apak-apakan lang natin na meron pang bahid ng kasalanan. No, no, no. Ang meaning po ng Malachias chapter 4 verse 1 to 3 ay ibig sabihin po mga kapatid, their memories will be no more. Bakit po? Ang alabok po kasi mga kapatid, pag nahipan na po yan, wala na yan. Hindi nyo na po makikita yan mga kapatid kasi po sa isang ihip lang mawawala na po yan. Ibig sabihin, they will not stay longer. They will perish mga kapatid, even their memories. So, tandaan po natin mga kapatid, sabi po dito, notice the verse does not say the wicked will burn like asbestos or yung mga sabi po nga po ito, as many today believe, but rather like a stubble, which will be burnt up. Okay? So yun po ang point mga kapatid. They will be gone away. Talagang ang kanila pong memories ay kasama po nila na mawawala mga kapatid. So, into eternity, wala na pong apoy na magliliyab mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ika-11 tanong, papasok ba ang katawan ng masasama sa impyerno at mamamatay ba ang kaluluwa at katawan nila? Pastor? Yan mga kapatid, magiging aware po tayo kasi meron po nagtuturo ng doktrina na ito na huwag kayo matakot sa impyerno. Ang susunugin lang doon yung inyong kaluluwa, hindi yung literal yung katawan. Again, the Bible told us, yung atin pong mga previous na pag-aaral, ang soul at ang body ay isa. Okay? The moment God breathed out in the nostrils of Adam, he became living soul. So ibig sabihin mga kapatid, soul and body is in the same thing, and the Bible told us na ito po parehas ay susunugin if that person keep on rejecting Christ at kung hindi po siya maliligtas mga kapatid. Now, the Bible told us in Matthew chapter 5 verse 30, ganito po ang binabanggit mga kapatid. Matthew 5 verse 30. Sabi po dito natin pong Panginoon, sabi niya po, kung ang iyong kanang kamay naman ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. So, yung word po na ginamit dito mga kapatid ay katawan-katawan. Sa ibang version, katawan at kaluluwa. Okay? Because, same thing lang po yun mga kapatid. Ang katawan ay yung din pong kaluluwa. If you remember our topic on the state of the dead. So, ibig sabihin, simple lang po mga kapatid, ang point po ng Panginoong Jesus nito. If ang weakness mo, which is your body part, na ito, ganyan, ganyan, mas mabuti pa po mga kapatid na putulin siya. Now, may nagsasabi pong literal, may nagsasabi pong symbolical. Now, the point there is stop doing it. If your hand, ang weakness mo, mas mabuti pa na pong putulin mo yung kamay mo kaysa patuloy kang magkakasala gamit ang iyong kamay. Kasi naman ang buong mong katawan ay mahihulog daw po sa dagat-dagat ng apoy. Now, on the other side, sabi po ng iba, hindi po ito literal. Kasi nobody will do that. Napuputulin yung sarili nila pong kamay mga kapatid. Now, everything po boils down sa mind. Okay? Kasi ang control part natin pong katawan, walang iba kundi ating pong utak. So, let's think of things na hindi po nagkakasala. Instead, nagpupuri sa Panginoong Diyos. Otherwise, if we keep on sinning, sabi nga po dito sa ating pong binasa, masusunog po yung ating pong buong katawan. Doon po sa dagat-dagat ng apoy mga kapatid. Okay? Ano pa?
Yes, mga kapatid, ang sagot po dito, even sa Ezekiel chapter 18 verse 20, the soul who sin shall die. Ikaw, ako, na tayo nagkakasala ang mga kapatid, ang tao na nagkakasala, he or she will definitely die. Okay? Yes, the answer is yes. Real living people enter hell in a bodily form and are destroyed both soul and body. The same thing na ang naligtas ay literal po nilang katawan na binago ng Panginoon at wala na pong kamatayan na mararanasan. Same principle po din sa imperno. Kung literal na tao po ang makaka-inherit ng langit na bayan, literal tao din po ang mahuhulog o itatapon po doon po sa dagat-dagatang apoy, mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ika-12 tanong, ang diablo ba ang namamahala sa impyerno? Pastor? Okay po, mga kapatid. Ang tanong po ay, ang diablo daw po ba namamahala? Kasi maraming mga palabas po ngayon, mga kapatid, okay, na parang ang diablo po yung nagtutorture doon sa mga makasalanan ng mga dinaligtas. Stop thinking that way, mga kapatid. Okay? Hindi po ito ang biblical perspective or principle ng hellfire. Bakit? Ito po ang sinasabi po sa Revelation 20 verse 10. At ang diablong nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din ng halimaw at ng mga huwad na propeta. Pahirapan sila doon araw at gabi magpakailanman. Okay, take note the word, mga kapatid, araw at gabi magpakailanman. Hindi po ito literal na into eternity, katulad po ng binanggit kanina, meron po itong sariling explanation, mga kapatid, na into eternity, hindi na po sila maalala. Okay? However, the point here in this text, mga kapatid, hindi po ina-point ng Panginoong Diyos ang Satanas para i-torture or pahirapan ng pahirapan yun pong mga makasalanan. Because even himself will suffer his consequences ng kanya pong pagrebelde against sa langit at against sa Panginoong Diyos. So, at tandaan po natin, absolutely not. The devil will be cast into the fire and it will turn him into ashes. So, mga kapatid, both wicked na mga tao, wicked angels, and even the supreme instigator of sin, which is Satan, siya po ay susunugin po sa dagat-dagatang apoy. Salamat po, Pastor. Sa ika-13 tanong, ang salitang impyerno na ginagamit sa Biblia ay lagi bang tumutukoy sa isang lugar ng pagsusunog o pagpaparusa? Pastor? Now, mga kapatid, both Old and New Testament, may binabanggit po silang imperno. However, different po ang usage. Okay? Now, let me explain. In the Bible, mga kapatid, the word hell is used 54 times. Okay po, 54 times. And in only 12 cases that does it refer to a place of burning. Out of 54, mga minamahal na mga kapatid, yung 12 po doon ay ginamit po para po sa isang place na nag-aapoy, lumalagablab. So, tanong, kung 54 at 12 out of 54, ano po yung pagkakagamit po ng iba? Ito lang po, mga kapatid, simple lang po. In the Old Testament, 31 times from Sheol. Okay, ang term po sa Old Testament, mga kapatid, ay Sheol. Okay? Nang ibig sabihin po ng Sheol, at sa ibang version po ay hell, ito po ay grave. Ang ibig sabihin po, mga kapatid, tapunan. Tapunan in a sense na doon po tinatapon lahat ng hindi napapakinabangan. Maging ang libingan, ang Sheol at ang libingan ay same po ang message or ang meaning. Okay po? So, ibig sabihin po, mga kapatid, yung hell word na may kaakibat po na Sheol or grave sa Old Testament is not definitely referring sa hellfire na tinutukoy po ng Revelation. Okay? So maging aware po tayo dun, mga kapatid, at hindi po yun magkakaparehas. Yes, inulit ko po, meron pong literal hell ang tinutukoy po sa aklat po ng 1 Thessalonians, Revelation, but in the book of Psalms, yun pong Sheol or yung sa Siyol, sa Tagalog pa kung tawagin, ayun po'y tumutukoy naman din sa mga ibang lugar like Basurahan or maging
sa sementeryo, mga minamahal na mga kapatid. In the New Testament, ang paggagamit naman po ay hindi na po Sheol, Hades or Hades sa English, mga kapatid. Na ibig sabihin din po, same din po ang meaning niya, grave. Okay? However, 12 times po sa New Testament na binanggit po yung setang Gehenna, which means the place of burning. Okay po mga kapatid, yung Gehenna, okay po, both Old and New Testament, at least nagkaroon po tayo ng konting knowledge or information, yung Gehenna, hindi na po siya mga kapatid Hades or Hades, na tumutukoy po definitely sa grave or maging sa Sheol na ang ibig sabihin po ay grave. Ang Gehenna, ito po literal na po na burning place. At one time po from Tartarus, which means a place of darkness, yan po yung abyss. Okay po? I will not discuss that long mga kapatid. The point here is this. Okay? Meron pong specific terminologies na binabanggit po ang Biblia na literal po ang apoy. In the same time, symbolical po yung word na hell. It could be refers sa Sheol, Hades, which means cemetery, mga kapatid. Don't forget, there is and there will be a literal, mga kapatid, na burning moment. Yun po yung hell fire after 1,000 years ng pagkakagapos ni Satanas sa lupang ito at 1,000 years vacation ng mga naligtas, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ika-14 na tanong, ano ang tunay na layunin ng Diyos sa apoy ng impyerno? Pastor? Mga kapatid, nakakalungkot pong isipin. Alam niyo po, habang akin pong nire-review po ang ating pong topic po ngayon, sabi ko, parang skip ko na kaya ang tanong na ito, mga kapatid. Honestly speaking but I need to answer this question, mga kapatid. Kasi nakakalungkot po na, alam niyo, by the way, marami po mga kapatid, as a sort of advertisement or ad-lib or segue lang tayo ng content. Mga kapatid, alam niyo po, marami po mga preachers ng ibang denominations under the banner of Protestant churches. Ayaw po nilang i-topic ito, mga kapatid, kasi they don't like to picture God in their congregation, the God of wrath, God of fire, etc., etc. Talagang nakakatakot, dreadful God. No, mga kapatid, they don't like to preach that kasi they like to preach grace. They like to preach salvation. There's nothing wrong with that. Preach grace, preach salvation, etc., etc. Well, I'm also preaching that kind of topic, mga kapatid, kasi yun po ating pong fundamental beliefs. However, you cannot skip the doctrine, the topic, or the truth that God will, He will punish evil, mga kapatid. Because it is biblical. In Matthew 25, verse 41, mga kapatid. Ito po yung parable po ng tupa at ng kambing. 25 verse 41, ganito po ang binabanggit po ni Jesus Christ. Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko. Kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na hinanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon. Mga kapatid, nakakalungkot. Okay? May mga tao na mag-i-embrace, patuloy na mag-i-embrace sa kasalanan. And by the way, kung inyo po na narinig yung aking pong binasa sa Matthew 25 verse 41, itong mga taong ito ay gumagawa ng milagro in Jesus' name. Pero ang sabi ng Panginoon, I don't know you. Depart from me. Hindi ko kayo kilala. Doon kayo sa dagat-dagat ng apoy na hinanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Wait lang. Akala ko gumagawa sila ng kabutihan in the name of Jesus. Pero mga kapatid, the point there is that bakit po sila nireject ng Panginoon? It's because they don't have a close relationship sa pong Panginoong Diyos. Because in Revelation 20 verse 15, sabi po dito mga kapatid, anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Mga kapatid, mga kaibigan, nakakalungkot. Ang purpose ng Panginoon, ang main purpose ng Panginoon, bakit niya po ipagkakaloob ang hellfire? It's because to stop and to destroy those wicked, mga kapatid. Kasi po, ayaw na po ng Panginoong Diyos na magpatuloy pa hanggang sa walang hanggan ang kasalanan, mga kapatid, kasi siya rin po nasasaktan. Siya rin po nasasaktan, mga kapatid, every time na meron po nabibiktima ang kasalanan or every time na meron po mga taong lumalangoy sa pagkakasala.
ang Panginoong Diyos, which is the creator of everything, siya rin po ang nasasaktan, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ika-15 tanong, ang pagsira sa makasalanan ay likas ba sa karakter ng Diyos? Pastor? And mga kapatid, ang pagsira sa makasalanan ay likas ba ng karakter ng Diyos? Mga kapatid, absolutely the answer is no. Mga kapatid, wait lang po is the act of destroying the unsaved foreign to God's nature. Mga kapatid, again, let me repeat. God's character is love. Don't forget that, mga kapatid. It is not His character na pagtripan lang or i-destroy lang lahat ng masama. But mga kapatid, if God is a God of love, don't forget, He is also a God of justice. Because in Ezekiel chapter 33 verse 11, ganito po ang binabanggit mga kapatid. Ezekiel chapter 33, nais ko pong banggitin sa inyo mga kapatid, ano po ang pananaw ng propeta Ezekiel sa Panginoong Diyos mga kapatid. Ganito po ang binabanggit verse 11. Sabi po dito, sabihin mong ipinasasabi ko na akong si Yahweh, ang buhay na Diyos, ay hindi nasisiyahan na ang sinumay mamatay sa kanyang kasamaan. Nais kong siya'y magbagong buhay. Sabihin mo ngang magbabagong buhay sila sapagkat di sila dapat mamatay sa kanilang kasamaan. Mga kapatid, alam niyo po, God is not a God of second chance. He is not just a God of second chance. He is a God of 1,000 chances. Na nais niya po mga kapatid, ang sinuman ay maligtas at hindi po mapahamak. Even in the book of Luke chapter 9 verse 56, the Son of Man did not come to destroy man lives or buhay na mga tao mga kapatid, but to save them, mga kapatid, mga kaibigan. Don't forget, the character of God is love. In the first place, He did not destroy Lucifer, mga kapatid, because He wanted that all the universe will witness that He is a God of love. And when the hellfire will come, mga kapatid, ito na po yung vindication. Ito na po yung final verdict ng mga nilalang po sa ibang mga planeta. They will conclude in their chorus. They will sing, mga kapatid, God is a God of justice. So, when God will execute hellfire, everything is reconciled na po, mga kapatid. At everybody will agree na ang hellfire ay kailangan gawin to stop the evil, mga minamahal na mga kapatid. Salamat po, Pastor. Sa ika-16 na tanong, ano ang plano ng Diyos pagkatapos ng impyerno para sa lupa at sa kanyang mga nailigtas? Pastor? Ito ang napaka-good news sa ating pong topic, mga kapatid. Ito po yung pinakahihintay ko, by the way. Kasi nakakalungkot sunog, apoy, etc., etc. Now, the question is, after that, painful. Para sa akin, painful. Because I believe, according po sa isang book na tinatawag po na Great Controversy, even God will cry for the last time para po sa mga nag-reject sa Kanya, mga kapatid. Now, after that, tapos na po, alikabok na po yung mga namatay, mga kapatid. The question is, anong gagawin ng Panginoon? Iyak na lang ba sila, mga kapatid? Kasama ng mga ligtas? Hindi. Isaiah 65 verse 17. Gito pang binabanggit, mga kapatid. Isaiah 65 verse 17. Napakagandang balita, mga kapatid. Anong gagawin ng Panginoon? Ang sabi ni Yahweh, ako ay lilikha na isang bagong lupa at bagong langit. Ang mga bakas ng nakaraan ay ganap ng makakalimutan. Mga kapatid, this earth na susunugin ng Panginoong Diyos, and then the sinners and the wicked will be no more. Ito rin po ang the same planet na babaguhin ng Panginoong Diyos, mga kapatid. And according sa akin po nabasa sa mga ilang commentary, when this earth will be recreated, renewed, talagang, mga kapatid, mas maganda pa or kasing ganda ng Garden of Eden when the first Garden of Eden was created, mga kapatid. So, muling babaguhin po ng Panginoong Diyos. Lahat ng bahid ng kasalanan ay hindi na po mangyayari at hindi na rin po makikita, mga kapatid, kasi po everything is renewed.
And also, katulad pa natin pong binasa mga kapatid kanina, Revelation 21, verse 3 and 4, and the former things shall pass away. Yun pong mga nakaraan. Wala na po yun mga kapatid. Even, sabi nga po dun sa binasa ko pong commentary, kahit yung dahon, isang dahong nalanta mula sa kanyang puno, hindi na po mangyayari yun mga kapatid. Everything is renewed mga kapatid, mga kaibigan. Salamat po, Pastor. Ibabalik ko pong muli sa inyo ang panahon para sa huling tanong, closing remarks at panalangin. Sa mga sandali pong ito, the last question is this. Are you thankful to learn that God is not punishing the wicked throughout eternity in hellfire? Kayo po ba'y nagpapasalamat at masaya mga kapatid? Na bagaman meron pong sad part, quote and quote, na atin pong na mangyayari, mga minamahal na mga kapatid, when that time comes, are you still thankful na binigyan po kayo ng warning ng topic po natin po ngayon? Warning na wag pong i-embrace ang kasalanan because sin has its own end and it will be in hellfire. Are you thankful mga kapatid na instead na piliin mo yung destruction, pipiliin mo ang eternal life? Mga kapatid, napaka-spoon feed na po mga kapatid ng natin pong topic, natin pong pag-aaral. Talagang pinapapili na po tayo ng Panginoong Diyos and He gave us. Alam niyo po, pag kayo po nag-i-exam, pag hindi ka po nakapag-aral, highly ang chances na ikaw po babagsak. Okay po? Sa kaligtasan mga kapatid, kailangan mo po mag-aral din para hindi po highly ang chances na ikaw po'y maiimperno o ikaw po'y madidestroy. Mga kapatid, everything is provided na po ng Biblia. How to have eternal life? The solution is very simple. Accept Christ, mga kapatid. How to be in heaven? Worship Christ. Submit your lives to Him, mga kapatid, mga kaibigan. I pray and I hope kayo po ay na-blessed sa ating pong topic sa mga sandaling ito, mga kapatid. Let me offer a prayer for you. Let's pray. Dakilan naming Diyos, marami pong salamat namang banal sa isang napakagandang topic na nagpapatungkol po sa hellfire. Although this topic, Lord, is somewhat fearful in a sense na you will execute your power in destroying the wicked, in the devil. But Lord, this is also a topic of love. Sapagkat, Lord, naunawaan namin na hindi niyo po paparusahan o tatapusin po ang kasalanan at mga masasama. Not because you have the power to do so, but Lord, you want to end the effect of sin na, Lord, I believe, walang sino man sa amin po ang nagnanais po na ganito ang maranasan namin sa amin po mga buhay na dinudulot ng kasalanan. And Lord, we are so thankful because this topic is your avenue for us to realize na kailangan po namin tanggapin ang blessed hope ng aming pong Panginoong Jesus and to keep rejecting doon po sa mga nag-offer ng kasalanan po sa amin. Lord, thank you that you will bless each one of us, even those who are listening through this online platform program, ating pag-aralan. Lord, thank you that you will bless also their families. We pray these things in the loving name of Jesus. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. Salamat pong muli sa pagsama nyo sa aming programa. Salamat din po sa mga nag-subscribe na at kung hindi pa po kayo nagsasubscribe, paki-subscribe at share nyo po ang ating mga videos. Malaking tulong po ito sa ministry na ating ginagawa. Paki-share po ang ating mga videos para makarating po ang mga videos na ito sa mga tao na gustong mag-aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng mas malapit na relasyon sa ating Panginoon. At kung meron po kayong mga tanong o gusto nyo rin pong mag-share ng inyong mga karanasan, maaari po kayo mag-comment sa comment section. At ganun din po kung kayo ay may mga prayer request, isulat nyo rin po para maidagdag namin sa aming mga panalangin. Hanggang sa susunod na bahagi po ng ating pag-aaral, ito pong muli si Lorraine na nagpapaalala sa inyo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bye-bye!